Good afternoon. Shabbat Shalom sa ating lahat mga kapatid. Shabbat Shalom. Mula dito sa Davao del Norte, ang Torah Community Hebrew Heritage Incorporated ay bumabati sa inyo. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang pa kayong lahat sa hapong ito. Happy Sabbath. Amen. So lahat po ng ating kapatiran, ipagmanin niyo po na tayo po hindi nakapagbahagi sa nakaraang Sabat dahil po tayo ay maulan at nagkaroon po ng walang kuryente dito. Kaya hindi po tayo nakapagpatuloy dito sa ating pagbabahagi sa last chapter ng 1 Timothy. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang usapin, naging pagpapayo ni Apostol Pablo sa kanyang kasama, senior Bilang elder. Elder na tagapagturo, at itong si Timothy ay sapagkat alam ko siya ay nasa Efeso habang siya sinulatan ni Apostol Pablo kung ano ang kanyang mga gagawin doon sa iglesia ng Efeso sa kanyang pangunguna. Amen. Okay, so muli natin ipapaalala na ang pagtatalakay na isinasagawa ng Torah Community ay hindi sa pamamagitan ng nabasa lamang, Amen. kundi sa pamamagitan ng pag-aanalisa, sa pagtanaw, pagbalik tanaw sa sitwasyon, kung bakit nasabi ang mga salita, at mayroong mga naipahayag na dapat i-analisa na hindi ito applicable sa lahat ng tao kasi ang na kaugalian, Brother Renz, pag nabasa ito'y inaari na ito'y para sa lahat. Sakto. Alalahanin po natin na ito'y may kaganapang niresolba ang grupo sa pamamagitan ng payo ni Apostol Pablo kay Timoteo doon sa Efeso, kung kaya may mga punto dito na exclusive na nilulutas o yung salita na ginamit ito para lulutasin yung nasabing issue kaya or dapat ayusin sa community ng Efeso sa pangunguna ni Timoteo. Sakto. Okay, so basahin po natin ang verse 1 ng chapter 6 hanggang verse 2. 1 Timothy chapter 6, verse 1 to 2. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Kristiyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito, at dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya, dapat na nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang mga pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Okay, so kung ating tingnan at i-analisa, nasabi ang ganitong payo dahil posible, Brother Renz, na may nakaabot kay Apostol Pablo na mga report o kaya issue ba na yung mga alipin na mananampalataya na namamasukan sa kapwa mananampalataya rin ay naging abusado siguro. Eksakto. So, ipinabot ni Apostol Pablo kung ano ang dapat gawin. Kasi kung ating tingnan, yung kultura ng mga Israelita, ito'y nasusulat sa panahon ni Moses, na kapag ka ang isang alipin ay Israelita at ang isang amo ay Israelita, ituring ng among Israel ang kanyang aliping Israel na kanyang sarili. Ganyan yung pagturing na naimungkahi sa Torah. So, ito siguro, posibleng hiningi sa pamamagitan ng pananampalataya or ito'y naging basihan ng mga alipin na huwag mo kami ituring na alipin dahil ito'y mandato sa Torah na ituring mo kaming parang sarili mo. So huwag mo kami ituring na alipin. So dito siguro lumalabas, Brother, sa ating analysis na nagkaroon ng abuse ba? Abuse. Yung mandate ng Torah ay na-abuse sa mga Amen. alipin. So ang solusyon na ginawa ni Apostol Pablo, sinabi niya dapat mas pagbutihan pa ng mga aliping Kristiyano ang kanilang turing, pagkilala, paggalang sa kanilang among Kristiyano dahil sila'y kapwa mananampalataya. Yung sinabi sa Torah na ituring na parang sarili ang kanilang mga alipin ay hindi ibig sabihin na mag-astang amo yung alipin. Ang sabi ron, ituring na sarili nila ang kanilang mga alipin kung ito Israelita. Pero hindi ibig sabihin dahil ganun ang mandato sa Torah, dahil yun ang nabasa, ay mag-astang amo rin yung alipin. So yun yung ating nakita at niresolba ng Apostol Pablo at sinulatan niya si Timoteo kasi ang sulat ito ay talagang naka-address kay Timoteo, hindi sa iglesia. So kay Timoteo ito. Dahil si Timoteo ang magtuturo sa mga tao roon kung ano ang magiging pamamaraan sa buhay. At ito ay isang issue na nakarating kay Apostol Pablo kung kaya niresolba niya sa pamamagitan ng sulat. Amen. Kung
sa ano pa kapatid, baga parang walang lamangan. O, patas yung ano pamamaraan ng Torah. Kaya nung sitwasyon na parang may na-abuse na, yun na nagre-reklamo sila at pinadalhan sila ni Apostol Pablo ng sulat na dapat hindi gawin na mayroong nakalamang. Kaya dapat patas, alipin man o amo, dapat may batayan sa ano sa paggalang. Yun yung ano talaga. Kasi pagka sinabing patas, hindi ibig sabihin na dahil ang sabi sa Torah, ituring mo parang sarili. Huwag naman na kung ano yung income ng amo mo, yun din ang income mo. Dahil patas, hindi yun, amo siya. So huwag maalis na siya amo at ikaw ay alipin. Yung bang, kung ano ang nararapat sa'yo bilang alipin, yung eksaktong hatian, dapat mapatupad. Mapatupad doon sa titulo, sa posisyon, kung saan ka naroon. Amen. So yun po yung punto. So, dito, sa nangyari, kahit po sa sa realidad, may mga pagkakataon na minsan kahit kapwa mo, kamag-anak mo, yung trabahante mo or relatives mo ba, magsalig ba? Sa Tagalog pa, parang sa Tagalog yan. Basta kayo magsalig mo na. Yun mga kapatid. At ipapatuloy dito sa verse 3 hanggang verse 5, tingnan natin dito ang karagdagang payo ng Apostol Pablo para kay Timoteo. Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong balutot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Okay. Nung ipinabot ni Apostol Pablo ito, kaagad siyang nagbigay ng babala kay Timoteo. Pag may hindi sasang-ayon sa ganitong aral, may usupa ka to ba? Katong yung sinabi ba na dapat double yung paggalang o ipakita ang serbisyo ng alipin sa kanyang amo dahil sila ay kapwa mananampalataya. Kung may kukontra nito, sabi niya, ang taong yan ay hindi kumikilala sa katotohanan, hindi kumikilala sa Panginoon. At sabi pa niya, mga taong ito, mahilig din siya makipagdebate. Baluktot. May pag-iisip na baluktot ba? Hindi kumikilala sa katotohanan. Hindi kumikilala sa katotohanan ka lang. Yung gusto talaga niya, ginamit niya yung salita sa Torah, yung nakasulat roon, na ituring yung alipin na tulad ng sarili. Dahil sa Israelita rin, pwede yung kanyang gamitin doon sa basihan. Kasi yun yung nakasulat. May sabi pa dito na ang akala ng mga taong ito ay ang reliyon, ay ang paraan ng pagpapayaman. Unang tinignan ko po ito mga kapatid sa iba't ibang version. So may version na nagsasabing devotion yung ginamit sa ibang mga version. So dito ginamit yung reliyon. Kung uungkatin po natin, ang salitang reliyon ay galing sa salitang Latin. No? Sakto. Na kung ating i-word for word, yung ibig sabihin nun ay yung pagbigkis. O ibigkis ulit. To tie again. To tie again. So yun po yung ibig sabihin. At mayroon ding mga nagbigay na ito'y relation to God. Relation to God. Ang nakita natin, pinag-awayan dito or pinagdibatihan or nilulutas ni Apostol Pablo sa sitwasyon na kinaroroonan ni Timoteo is yung pamamaraan sa kung paano ang isagawa yung devotion. Pinagpatuloy ng mga Israelita na sabi natin reliyon. Ito kasing reliyon ay napapaloob dito yung sistema upang isasagawa yung pagkilala sa may likha. Pag sinabing reliyon, nandun po sa loob ang mga pamamaraan, mga pagsasagawa para kumonekta ang tao sa may likha. Ganun po yung nananawaan natin. Ngunit sa simula, hindi naman itinatag ng mga patriarchs ang religion. Sakto. So, hindi naman sila nagtatag ng religion na ito pamamaraan namin, ito lang yung makakapagligtas. Yun. Panahon ni Abraham, wala pang relihiyon. Ang sabi doon is pananampalataya. Ang gusto ko lang ibigay na pagbukas ng kaisipan. Amen. Yung pananampalataya at relihiyon. Kasi ngayon, ang tao, pag nasa loob ng relihiyon, nagsasagawa ng pananampalataya. Amen po ba? So, ano natin dito, kung yun ba ang ginagawa
ng mga sinaunang patriarka. Okay. Nakaano po ngayon, nasa kasalukuyan, pumasok ka sa reliyon, or inimbitahan ka ng reliyon para magsagawa ng iyong pananampalataya. Pero sa umpisa, sabi nga ni Brother Nelson, ganun nga ba ang ginagawa ng ating mga ninuno? Yun ang tanong. Yun ang ating tingnan. So, alam po natin lahat, si Abraham, hindi po siya nag-ano ng Reliyon. hindi po siya galing ng reliyon, o hindi po siya pumasok ng reliyon, dahil siya nga po yung una sa sinasabing pananampalataya, kaya nga binasagan. Father of faith. Ang dating, nabaliktad, Brother Renz, sa panahon ng mga patriarka, ang pananampalataya, yung sinunod ng mga angkan, ay naging reliyon. Yung pananampalataya ni Amang Abraham, Amen. nasunod ng mga Israelita, at naging reliyon, at tinawag na Judaism. Amen. At ang mga mananampalataya, tinawag na Yehudi sa Hebro, kung ating lingwahe ang titingnan, Hudyo. Yun ang dapat mapansin natin. Ngayon, ang nangyari, papasok ka sa reliyon, o imbitahan ka ng reliyon para manampalataya. Naging baliktad yung proseso. Nabaliktad yung proseso, brother. Yun yung nangyari. Pasok ka sa reliyon, at tuturuan ka paano sumampalataya. Ito, lilinawin natin. Noon, sa panahon nila Amang Abraham, mananampalataya ka, at yung pananampalataya nila sa kalaunan, yun ang nagbuklod na magiging reliyon. Pero sa kapanahunan natin ngayon, umiba ang ikot. Kailangan ka munang pumasok sa reliyon para magkaroon ka ng pananampalataya. Yun. At ito May yung kakaiba na nilalabanan ni Apostol Pablo ng Messianic group, no? Which is tinawag na Christians. Kasi, ang gusto ng existing Jewish na pananampalataya sa panahon nila ay kailangan mong pumasok sa Jewish religion, which is ang initial puron is magpatuloy ka at magsimula kang turuan ng mga kaparaanan para kilalanin ang may likha, at which is tunay yung pananampalataya. Amen. At ito yung nilalabanan ni Apostol Pablo, at dito siya tinuligsa. Kanina ang nagkalahi. Ito na po yung pagkakaiba. Parang ganito lang din, Brother Renz. Yung mga tao ngayon, kahit hindi tama, kahit hindi katotohanan, kahit hindi mabuti ba, kung ito'y gusto nila, ituring nila yung katotohanan. Ituring na mabuti. Dahil gusto nila. Gusto. Pero kung kahit katotohanan pa, o kahit katotohanan pero pa, hindi nila gusto, ituring nilang hindi tama. Hindi tama. Yun. Yun yung nangyayari. Nabaliktad ba? Ang alitan dito sa panahon ni Timoteo na pinayuhan ni Apostol Pablo ay nag-iisip ang mga taong ito na mayroong nakasarado or Amen. yung hindi pwedeng kuhaan, hindi pwedeng kukunan, at hindi pwedeng dadagdagan na mga kaparaanan o seremonyal o mga debosyon na ginagawa ng mga mananampalataya. Kasi pag salitang debosyon, ito'y Latin siguro pa rin, na ang ibig sabihin is loyal, sincere. Ganun po yung ibig sabihin. So, kailangan sa isang kailangan kasi ang pananampalataya may debosyon. Kasi ang debosyon, action. Amen. So, pagka may pananampalataya ka, ang magpapatunay po niyan is debosyon. At ang debosyon, mangyayari yan pag mangyari yang marami na ang nagtangkilik sa debosyon na ginagawa mo, maituturing niyang maging reliyon. Amen. Dahil naging sistema na ito yung pamamaraan. Pero ang nangyari sa panahon nila Apostol Pablo, sa aking analysis, hindi pumapayag ang mga taong ito na may mabago doon sa sistema. Yun. Siyempre, sa panahon nila Apostol Pablo, hindi totally binago nila yung sistema ng debosyon na yung aim ba? Hindi nila totally, yung aim, hindi talaga binago. Pero yung paano gagawin, Amen. yung pangunawa habang ginagawa, yun ang binago. Kasi ang palatandaan kasi sa katotohanan, mga kapatid, ganito yan. Pagkatama ang isang invention, ready to upgrade. Okay? Pagkatama ang pamamaraan mo sa buhay, kung bahay ba yan, at tinatawag yung progressive type, yung pundasyon, nakahandang i-upgrade. Amen. Pagka hindi nakahandang i-upgrade, Hindi yan sakto. hindi yan ang Tama. katotohanan. Kasi ang katotohanan, always siyang nag-i-evolve. Amen. Amen. Mayroon po siyang evolution every time, every now and then. Amen. Mayroon siyang evolution. So, ang hindi tama, hindi yung mali. Kasi yung mali, nakikita mo na yun eh. Iba yun. Ibang tulad ng mga masasamang desisyon sa buhay.
ay hindi mo talaga gagawin yun. Ah, Dahil nakikita mo na sa sama yun. Pero sa pagpipili mo sa decision making na isasagawa mo sa buhay mo, tama yung lahat sa paningin mo. Kaya mo pinili kasi hindi ka naman pipili ng mali. Para sa iyo. Oo. Wala talaga pipili sa mali. Ay, pumama ko ba sarili mo? Hindi naman. So, ang papansinin mo, yung faith at yung tunay, magkamukha. Kaso, yung faith, hindi siya pwede upgrade. Kasi, mahina ang kanyang pundasyon. Stagnant siya. Yun. Tunay, Pwede siya i-upgrade. Ibabaling natin sa pananampalataya. Maniwala ka sa hindi, papayag ka sa hindi, yung time is bumubulong. Amen. There is evolution. Sa language, there is evolution. Mayroon talaga. So, Amen. mayroon talaga pagbabago. At sa engagement, always siya may discovery para sa pag-upgrade. So, ang nangyari, sa pananampalataya, sa panahon ni Apostol Pablo, ayaw i-upgrade. Yun. Ayaw i-upgrade ng mga taong ito ang kanilang kinagisnan na pamamaraan paano sumapa sa Diyos. Eksakto. Yun yung nangyari. Ito yung napansin ko, kapatid. Ang mga taong ito na hindi sumasang-ayon sa itinuturo nila Apostol Pablo, ganun din yung nangyari doon sa panahon ni Jesus Christ na itinuwid ni Jesus Christ ang tamang kahulugan ng kasulatan. Tapos, akala ng mga tao, eksakto sila. Kaya hindi nila tinanggap. Kasi yung eksakto at ang mali, ang hindi tama, ay hairline lang ang diferensya. Yun nga. So, ganun din ang nangyari dito sa kay Apostol Pablo na itinama din ni Apostol Pablo ang tamang kahulugan ng kasulatan sa panahon ito sa panahon ni Timoteo. Subalit, yung mga tao ayaw tumanggap rin. Mayroong hindi conforme ba? At sa atin sa kasalukuyan ngayon, posibleng ayaw rin ito tanggapin. Ganun rin. Pero sana, maunawaan ninyo at gusto kong ipalaala na ginawa nila ni Jesus Christ, ni Apostol Pablo, ituwid ang tamang kahulugan ng kasulatan upang imulat ang ating mga mata. Dapat huwag nating husgahan kaagad kung ano ang nababasa dito, ating sasalisikin at ating unawain ng mabuti upang malaman natin yung tama at ang hindi tama. Kasi hairline lang ang diferensya niyan. Kasi hindi mo naman talaga kukunin kung hindi mo akala. Akala nila, tama yun, kaya ayaw nilang sumang-ayon. Yun yung stagnant, tubig pa rin yun. Tubig pa rin yun. Pero, nakapundo siya, na stagnant eh. Paglipas ng panahon, magiging polluted siya. Eksakto. Pero yung tunay, flowing po siya. Flowing yan. At yung tubig, nagre-representa po ito sa patuloy na umuusbong at dumadaloy na pag-usbong ng kaunawaan. Amen. Amen. So, sa pananampalataya, hindi mo masisisi ganun yung pagkakilala ng iba. Pero sa panahon ng pagkamulat o sa panahon ng analisasyon, ay kailangan mong tanggapin kung ano yung nakita mo na mas nakakabuti at mas praktikal at mas nagbibigay ng kalinawan tungkol sa kung ano yung kinikilala mo. Amen. Kasi dito, devotion eh. Kung napansin nyo mga kapatid, sa panahon ngayon, kung ating tingnan yung social media ba, mayroong mga nag-upload ng mga videos na use your consciousness to attract blessing, no? Amen. To attract wealth. Marami ngayon na sagawa ko lang, kung ganito, magbibigay ng formula, ganito lang isipin, use your imagination, use meditation, at i-attract yung blessing. At mangyari nga ito. Yung tulad noon, muling babalik ngayon. So, ginamit ang devotion, yung pananampalataya, para i-attract yung money, pera. Kung ating ipapapatuloy sa baba, makikita natin, no? Tingnan natin dito sa verse 6 hanggang verse 10, kung ano ang punto ni Apostol Pablo. Verse 6 hanggang verse 10. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga, dapat na tayo masiyahan kung tayo'y may kinakain at isusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilok sa bitag ng masamang hangarin. Magtutulak sa kanila ng kamatayan at kapahamakan. Verse 10. Kapag ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na yumaman,
may mga taong malalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Okay. Careful, no? Ang bawat isa sa mga ganyang invitation sa social media, you must attract this, busy, meditation, money, gano'n. Kasi, noon pa, pinalaan ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng sulat na ito at inaanalisa na posibleng gano'n ang nangyari. Na yung devotion, kasi dyan ginamit religion, pero sa ibang version nga devotion. So devotion, ano ito tumutukoy sa kung ano yung practice mo na inuulit-ulit mo tulad ng mga mananampalataya na mayroon tayong devotion na bawat umaga, every 4 a.m., pagkagising, ay magsagawa ng imahinasyon na ganito, blessing, ganito yung ano. May mga gano'n pronounce mo sa sarili mo na ganito yung mangyayari. So, Declaration. mga deklarasyon sa buhay, pinapangarap. Mag-ingat. Amen. Kasi, ang sabi, marami ang nasadlak sa kapigatian dahil sa labis na pag-ibig sa kayamanan. Amen. At kung ating naaalala, sinulat ito sa Matthew 13 verse 22, naging paalala or sabihin na natin naging mungkahi ni Jesus Christ sa panahon niya, di ka pwedeng makapaglingkod ng dalawang master. Basahin na natin. Matthew 13 verse 22. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Ang binhi namang nahulog sa may 6:24. Matthew 6. 24. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Okay? Sakto. Pagtaka ka ba? Ang very common, very known, ang katunggalit ng Diyos ay Diablo. Pag sinabing Diyos, ang opposite po yan is Satan. Diablo. Sa puntong ito, si Jesus Christ na mismong nagmungkahi. Hindi ka pwedeng makapaglingkod ng dalawang amo. Ang dalawang ito, Diyos at ang kayamanan. Kailangan mong masuri kung ano yung Diyos. Amen. In relation sa ating tinalakay, kapag ka sinabing reliyon, andito yung programa, andito yung method para paglingkuran ng Diyos. Nangyari, sa panahon nila, kinlaro na Apostol Pablo yung pamamaraan na ginamit doon ay, kasi nasa reliyon po ito pananampalataya ito So, yung pamamaraan doon sa loob ng reliyon. Kasi, sa panahon ni Jesus Christ, sa Matthew 6:24, religious na mga tao ang nakapaligid dito at sinasabihan. So, hindi ibig sabihin na nasa loob ng reliyon, nasa loob ng pananampalataya, talagang sa Diyos na ang paglilikod at piliin ng tao kapag nasa loob ng reliyon. Kapag kasi religyoso, sabi ano kasi ito, paglilikod sa Diyos. Yung nakapaligid doon, puro religyoso Puro religyoso yun. Pero, tingnan mo yung sinabi, hindi pwedeng makapaglingkod ang tao o ang alipin sa dalawang amo. Which is, ang sinabihan doon, religious na tao. So, nangyari pala, na yung sistema ba? Amen. Sabihin ko na lang, ini-offer. Pero, kung ating unawain talaga, ibininta ng reliyon. Ibininta ng reliyon na wala sa sistema. Yung love, wala sa sistema na ginawa, yung love, para ang tao ay ma-guide sa tamang pamumuhan. To connect sa Ginoo, para ma-connect sa Diyos. Wala roon Pinaigting nila yung sistema para mapera, para makapira. Exacto. Ano po yung dating? Kasi, may ugali kasing tao Kapag kasi, ang sistema ng reliyon, parang easy lang. Easy na tao. Hindi nga na. Kasi, so, parang easy lang Mahirap tayo pag-akyat sa langit Kaya, kung alin yung mas mahirap na pamamaraan, yung part of, yung method sa pagsamba, maraming papasok doon. Kasi, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan kasi hindi madali papunta ng langit. Ano po yung dating brothers? So, di ka makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Isa pa, malinaw na ang tinutukoy na Diyos dito, hindi ito hiwalay sa tao. Exacto. Ito'y nasa sa iyo. Amen. Dahil, kung separate ito sa tao, di sana kayamanan ang itinatapat nito. Amen. Diablo sana. Amen. Nangyari na kayamanan ang ginamit dahil kapag ka ang tao ay labis ang kasakiman doon sa pagsamsam o sa pakinabang sa pera,
sa kayamanan, kahit pa sistema ng reliyon yan o sistema sa pagsamba ng Diyos, sa kayamanan ka naglilingkod. Eksakto. Kaya kayamanan ang itinapat dito dahil mga religious na tao ang pinatutungkulan na kung saan sinabihan ni Jesus Christ na ginamit ninyo ang salita ng Diyos o ang pamamaraan baga, ang sistema baga na sumamba kayo sa Diyos para magkapera. Ano yung ganun yung dating? Kasi wala namang ibang tao dyan. Hindi naman ito panahon na ang nakapaligid dyan, negosyante at religyoso. Alam naman natin, Pariseo at Saduceo, yung nakapaligid kay Jesucristo. At sa panahon din ni Apostol Pablo, Ganon din. ganun din. Puro mga mananampalataya. So, malinaw ba na kung yung isipin, yung i-analisa, ang pinagsabihan dito, yung bang ginamit ba yung pagkakataon na may mga taong nanampalataya para magkapera, makabinipisyo ba? Yun yung problema. So, nawa malinaw ito na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na ipalulutas kay Timoteo ay yung bang hindi siya ma-contaminate ba? Kasi bata pa kasi si Timoteo hindi siya ma-contaminate sa desire na mga lagad gyapon. Pagserbisyo gyapon, manguna gyapon sa simbahan, magdumala gyapon sa mga tao. Pero ang yung intensyon, hindi dahil sa pera. oo, ganun na ang dating. Kasi inanay magunay pare ba o tumulong ka. Ngayon, habang ginawa mo yung pagtulong, nag-look up na ka, tinitingnan mo na kung ano yung maging benepisyo mo sa ginawa mong tulong. So, habang ginawa mo yung kabutihan baga, habang gumawa ka ng mabuti, tinitingnan mo yung reward. Tinitingnan mo na yung makukuha mo ba? Kumbaga, yung intensyon mo sa pagtulong ay hindi talaga pagtulong para magkapira ka. Oo, gano'n. Yung ginawa mong pagtulong, wala doon ang intention mo sa tulong, kundi nandun sa benefits. Very crucial po ito Dito po yung crucial sa pag-drive sa ating sarili. Gumawa ka ng kabutihan. Pero, yung intention mo, wala doon sa kabutihan, kundi yung magiging benepisyo mo doon sa tinulungan mo. O ano yung magiging outcome. Amen. So, wala na doon yung intention mo sa kabutihan kasi yung kabutihan, yung pagtulong, wala na doon. Pero tumulong ka. Ito, hairline pa rin ang diferensya dito, kapatid Hindi naman masama kung tumulong ka, yung intention mo talaga pagtulong. Ngayon, sa pagtulong mo, binigyan ka, hindi masama yun. Dahil hindi ka man tumulong dahil sa pera, pero kung nagkapira ka, bonus yun at hindi masama yun. Pero kung yung pagtulong mo ay nag-a-after ka na dapat singilin ko to ng ganito kasi tinulungan ko, iba yun. Malaking diferensya. Kung sa, kuwan pa, nagwali ka sa pulong sa Ginoo. Yun. Sa'yo na to ha. Nagwali ka sa pulong sa Ginoo. Para magkapira. Ang imong gugma, ang imong tinguha, magwali dyan sa pulong sa Ginoo. Kana, gusto mong magbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, binigyan ka ng pera. Dahil Masama ba yun? hindi masama yun. Ngayon, sa uulitin, kaya mo ba gawin mo ulit ang pagbahagi ng salita ng Diyos na Kahit walang magbigay. walang magbibigay? Ganun ba? Yung bang, wali sa gano'n, mga 40 sa ko. Yun ang hindi na maganda. Pag mayroon ng ganong takbo ang isipan mo, kailangan Iba na yun. mong i-control. O kailangan mong i-manage yung emotion mo. Dahil love o money na yun. Yun. Kumbaga, nagmimensahe ka dahil love mo talaga magmensahe. Okay. May pera wala. May pera wala, nagmimensahe ka, gagawin mo. Ngayon, kung nagkapira ka dahil nagmimensahe ka, hindi masama yun. Hindi masama. Pero, kung nagmimensahe ka upang magkapira ka, ibang intensyon. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Ganon. Sa mga plano sa buhay, tumulong ka. Pero, yung intention mo, wala doon sa ginawa mong tulong. Nandoon sa magiging ibabalik sa'yo. Mali yun. Dahil hindi magiging effective ang iyong action. Exacto. Kaya mahitabo na, parang ganun yung nangyari. Ginawa mo yun para magkaroon. Nagtinguha ka para magkaroon. Sa laing pang pagkasulti, sa Bisaya pa, gigamit nimo ang pagkamaayo para makuha nimo ang imong kaugali mong gusto. Anong sabi niya sa Biblia, kapatid? Ang sino mang gustong magkaroon ay mawawalan. Mawawalan. At yung wala na, nagwa sa iyong kaugalingon, nagwag ka sa iyong kaugalingon, makabaton. Makabaton. Decision making po ito. Ang gawin natin is, kung tumulong ka, train yourself pa. Amen. Na focus sa tulong na ginawa mo. Tumulong ka, may pira man o wala, kailangan Tulong yun. love mo yung pagtulong. Tulong mo.
kung may madungog ka, kasi ang sitwasyon ng tao, gusto kong isingit pa. Ito tayo tao, hindi po tayo ang pinagmulan. Kung ano man ang ginagawa natin, hindi po tayo ang gumagawa niyan. I mean, hindi po tayo ang pinagmulan niyan. Kung may binitiwan kang salita, nire-relay mo lang yan. Amen. Guys, niyo po, kung ano yung binitiwan mong salita, hindi sa iyo yan. Nire-relay mo lang yan. Amen. Dahil ang tao is receiver. Mayroon po frequency receiver po ang bawat isa sa atin. So mayroon po tayong naririnig sa loob. Mayroon tayong nadungog ba? Na kaya nadungog dahil mo kaugalingon, duha ka klase. Kanang muragod o kanang good. Nagingon pa ni Juan, kanang kaya ito'y, ang Ginoo, dilit magpayawa-yawa. Yawa, pagpag-inom, Ginoo, bantayin na. Di ba sa imong kaugalingon, dito sa salita, di sa loob natin, mayroong dalawang boses na maririnig mo. Ito ay ang good at yung parang good. Madalas, ang pipiliin ng tao yung parang good. True. Yung po yung sinabi ko kanina, limit niya. at tunay. Which is, ito po yung serpent attitude, which is, yung po yung ating siguristang ugali, Amen. pantay na ugali ng Diyos. Amen. Kaayusan, justisya na pamamaraan. Which is, madalas na pipiliin ng tao yung parang tama. Kung ito yung decision gagawin ko, hayag pa sa tuto pa, umauna ba eh. Ganun talaga pipiliin ng tao. Kaya yung parang good, hindi mo makikita mali yun. Dahil kung makita mo mali, hindi mo pipiliin. Mainadjud ka. May ladwi. Out. Sigurado po eh. Ganun po yung nangyari. Kung ano yung i-relay mo, dahil natapos mo lang ginawa ang pagpili sa narinig o na-receive mo dito sa sarili mo. Kay try to ba kanang imo bilang inspection imong sulod, kanang imong kanang susiha ba? Usisaha kanang check up ba? Unsa man day mga component dire? Unsa man day mga kuan dire sa sulod nato? Ug sa Bisaya pa, try to evaluate yourself. Kana mo rin mo ng Bisaya nga iso. Evaluate day mo kaugalino. Mo magid ni. Mo na nga kana nga akong yun po sinasabi ko mga kapatid, doon po ang crucial sa pagtulong. Kasi ang paghatag maayo ba? Dili ka makalabel nga kana siya good o bad. Depende sa Hindi intention. si mo. Unless kung nakita ang intensyon. Kung Amen. good ang intensyon, Maayo man maayo kayo. ka. Pero kung ang paghatag, Ipalit imong boto di na maayo. ipalit imong buto, adik kaya kung sulit kaya. So, inana ra mga isodo. Ang nahitabo pagpili sa duha ka galon sa money and kanang God, dili na ko kaugalingon. Ang God wala nagpasabot nga way money. Dili ma-involve ang money. Amen. Kung dahil kong storya, kanang sigurista ka mga kwarta ka, ug makalamang ka, mauna ang paglilingkod sa kayamanan. Pero kung makakwarta ang tanan, o dunay kaangayan ang tanan, mauna ay Panginoon, mauna ay Pang-Diyos. Okay ra gyud na. Okay, kaya. Kana lang yun. Mauna ay kong yawag during decision making. Patas ba ni? Kaayuhan ba ni sa tanan? O mas lamang ko ani? Mas kinang, anak juga say, akin ang lamang ko ani. Ako, ginamuhunan. Ako naghago. Oh. Naman yung mga inana, na may hulog mo sulod, imo nang nasulti, or imo nang mauna-una, kay gi-receive nimo, kadto sigurista nga attitude, yun ang nire-receive mo. Kaya yun ang tumatakbo sa isipan mo. Careful sa sarili natin dahil tayo po ay receiver sa dalawang boses na nasa sa loob. Okay, tuloy natin. 11 to 15. Ngunit kung ikaw na lingkod ng Diyos o iwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Paglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipinahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus, nagbigay ng mabuting patutuo kay Poncio Pilato. Sundin mo mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. Siya'y darating sa panahon ng itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay, so may isang kaagaw pansin ba, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, panghawakan mo ang pananampalataya. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Kanang, pag mingo bitaw ka pananampalataya, mingo sa ang pananampalataya,
Bisayon pagtuo. Mm. Asa na itungo? Kung sa Tagalog pa, saan ilaga? Pag sinabi mong pananampalataya sa Diyos, saan mo ilaga? Sa Diyos. Saan mo ilaga? Sa Diyos. Sa sarili. Kasi pag sinabing pananampalataya, ang simula po nito si Abraham sa Genesis 18 verse 19 yata. Sinabi, pinili kita, ginawa kita upang turuan mo ang iyong angkan pagsunod sa kautusan, gumawa ng kabutihan. Kaya nga, sabi ko kanina, hindi stagnant. Yung pananampalataya, yung forma, yung magbabago-bago yun, yung intensyon sa pagsagawa. Sometimes, may birthday ka na abundant, kaya naman kay 4,000 sa isa dula. Di ba na madayon yung birthday? Kung abundant ka ron, sunod, wala ka tali na madayon. Yun. Birthday yung hapon. Magpasalamat na doon hapon ka. Amen. Amen ba? Inana saan? Hindi ko kabubuhat kung pagpasalamat sa Ginoo, kaya kay kwarta na birthday ka. Inana ang faith, inana ang pananampalataya. Ilaga mo doon sa paggawa ng mabuti. Amen. At yung mabuti na sinasabi, hindi po yun may isinulat na hindi po pwedeng kukuhanan at hindi po pwedeng dagdagan. Yung mabuti, wala pong specific na instruction na ito ang yung gagawin. Na kung igawa mo niya, pag sa gawa mo ngayon, ito yung mabuti, parang program ba? Program sa birthday. Ito. Alangan man, yung program mo noon may pera ka, yun pa rin ang gagawin mo. Sa next birthday mo, wala kang pera. Tingnan mo yung instruction ng mga pista. Ang sabi, magkatay ng ganito karaming kambing, ganito karaming karnero, ganito karaming baka. Yun yung instruction. Nilagay sa baba. Pagdating mo sa baba, nandiyan yan sa Numbers, nandiyan yan sa Deuteronomy, nandiyan yan sa Leviticus, nandiyan sa Exodus. Ito yung mga kakatayin. May specific na bilang. May mga sukat, may mga ganun, karami yun. So, nilagay sa baba, ito'y inyong isasagawa sa habang panahon ng lahat ng inyong sasing lahi o generation. Ngayon, alam nga naman, paglipas ng panahon, magagawa mo pa kaya yung ganun karaming baka? Yung wala ka namang kapasidad na bumili ng baka. Ganon? Wala ng baka. Oh. Hindi mo na magagawa. Tulad ng pag-aalis ng kasalanan. Dati, sa seremonyas, isasagawa, pagka nagkasala ka, mag-alay ka ng, kung ikaw ay pangulo, baka. Kung ikaw ay prinsipe, o may kakayanan, karnero, kambing. O kung wala ka pera talaga, yung bato-bato sa kalapati. At kung wala talaga, isang pudyot na harina ba? Ito'y nagpapakita, yung ibinigay na programa o pamamaraan kung paano isagawa, hindi ibig sabihin yun na hindi yun pwedeng mabago. Yun. Ang nasa dulo na sinabi, ito'y gagawin niyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng inyong salindahin, yung intensyon sa paggawa ng mga bagay na iyon. Yun ang ibig sabihin. Anak, sa una, mga Israelita, musabat, ato sa templo, ato sa synagogue. Karuan naman siya nag-ubi na kung magsabat. Pista noon, mag-aalay ng ganito mga baka. Wala ka mang bakang magawa ngayon, di ka magsasagawa ng pista. Kaya wag kay baka. Ilan sa? Pare man ang mo. Sa ano pa mga pati, di harang laay yung higala. Harang laay. So, inana, yung magpapatuloy, yung intensyon. Amen. Sa mga gawain. Kaya sinabi ko, yung birthday, patuloy yun. Pero dahil yung maputi, hindi mo pwedeng lagyan ng level na. Ito lang yung mga gawin mo, program. Yung program, every pagbalik ng panahon, kung ano ang sitwasyon ng panahon, Amen. babaguhin mo Amen. ang iyong program na ginawa. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Exactly. Case to case basis. Amen. Hindi ba yung sa Bisaya pa? That's right. siya? Di man ta makahalal, kung man ta halaran, huwag man ta Israel. Ay, grabe po. Di ka pa pwedeng magsunog dyan sa kahit nasa harapan. Kay dito ato sino kay dito sa tambalaan. Puno man na ng analisasyon ngayon, anak. Ang pagsabot ba sa sitwasyon unsay maayo pananglitan kung ang imong pista kani adto tanta lang ha sa pisa nag-ihaw mo duha ka bukan din naging pisa sunod pisa usa naman lang jud kiwa may kwarta mangutang na mo para ikaduha kay ang nasugdan ng programa duha man lain kayo di na masunod sa programa ang programa diri isuwat ang patay diri ang program sa seremony duha karon usa na lang kay mo man suwat is Biblia. So, ang bot ipasabot, panghawakan mo yung pananampalataya, ipaglaban mo ang pananampalataya. How ba? Paano mo i-interpret ang sitwasyon na ilapat ang pananampalataya sa kabutihan? Eksakto. Kung ikaw ay isang leader, kung ikaw ay isang head of the family, kailangan mong marunong ka tumingin sa sitwasyon.
Amen. Kung dagang ka kwarta, magpalit kag langing sutan. Hmm. Kung gamay na ka kwarta, magbuhat-buhat lang sa Ang importante, nga nakapa, mahaw, Amen. nakapalikod, nakapanhapon. Amen. Kung dagang ka kwarta, katong imong gigasto sa kamahaw na ito panihapon, gahapon, pwede, katong budgeta, pwede ipamahaw ato nimo. Gawin mo Amen. lahat na yun sa pamahaw, pero dahil kiss to kiss basis ba, yun ang pananampalataya. Amen. Ipaglaban mo ang pananampalataya, yung mag-unawain ng sitwasyon, at doon mo ilagak sa kabutihan ang iyong pananampalataya. Tuuhi unsay maayo. Amen. Buhat na unsay maayo sa sitwasyon diin diha ka gibutang. Dili na puti nga kung unsay sitwasyon gahapon mao po sitwasyon karon. Kung unsay sitwasyon ni Moises mao po sitwasyon karon, dili mo na gipaglaban na Apostol Pablo. Yun ang pinaglalaban ng Apostol Pablo kasi gusto ng mga Israelita, ng mga member ng Pariseo, kung ano yung ceremony na nakatala roon, kung paano siya gawa, talagang yun ang ulit-ulitin. Amen. Kasi nakabase sila sa dulo ng sulat, ito'y inyong gagawin sa lahat ng inyong salinlaki. Amen. Which is wrong. Ang salinlaki na ina-address doon na inyong gagawin sa lahat ng panahon, sa inyong sa lahat ng salinlaki, yun po yung intensyon kung bakit Amen. ginawa. Eksakto. Yung intensyon yung ipagpapatuloy, hindi yung nakatala na seremonya bilang ng baka, anong mga gawa-gawa pa dyan. Hindi yan. May makantay ka man o wala. Ang importante, pinagpatuloy. Mura mag-birthday, Hmm. ang importante, maayong gawa. Yun! Magpasalamat That's tayo right. dahil mabuti. Ano ba? Hindi mawawala, naghanda ka ng maraming pagkain, dahil yun po yung essence ng iyong pagpapasalamat. Pero sa susunod pa na, wala ka pera, di ba ka makapasalamat? Eksakto. Ana ang buti pasabot ni Apostol Pablo na ipaglalaban mo ang pananampalataya. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Na mga tao, pananampalataya kasi ito, hindi mo alam ang lubos na ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Yes, lahat ng tao may pananampalataya. Saan mo inilaka? Yun. Palinaw ba yung iyong pananampalataya? Paano mo in-apply yung sasabong pananampalataya? So, patuloy natin. Verse 16 to 21. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di maitigan. Walang taong nakakita o nakakakita sa kanya. Ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kapuluhan at ang baluktot na pangangatuwiran. Dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya. Pagpalainawa kayo ng Diyos. Okay. Sinabi ni Apostol Pablo, Timoteo, turuan mo sila. In-address niya dito yung mayayaman. Paano gumawa ng mabuti. Biruin mo, mayayaman na, turuan pa paano gumawa ng mabuti. Kasi nga, sabi na namin kanina pa, yung mabuti, ang katabi ko no, yun yung parang mabuti. Yun yung crucial eh. Paano gumawa ng mabuti? Wala na pagtulog. Hindi mo i-sentro ang iyong intensyon sa ipinakita sa iyo or sinabi sa iyo na ito yung maging benepisyo mo. Yung siguristang naririnig mo sa loob ba? Yung serpent seed good. Serpent seed ba? Na always may paglalaban sa seed of the woman and seed of the serpent. Tutuklawin niya ang iyong heel, which is itong portion ng katawan na tinutukoy sa Bible, sa Genesis, ito yung pinag-anuhan ng lakas ng tao. Kasi pag ito'y naputol or may pinsala, hindi nakakatayo ang isang tao. Tulad ng mga player ng basketball, pagka ito'y naputol, ano tawag ito? Achilles. Pag naputol ito, talagang nawawalan ng lakas ng tao. So, kaya ito yung nire-representahan ng tutuklawin. Yun. Kasi, ang yung image, bilang nilalang sa wangis ng Diyos, ay hindi talaga makakatindig kapag ka pinakinggan mo ang sigurista mo o ano. Ibang benepisyo, sure you ba? Careful you ta, my Lord. Careful ka sa decision mo. Amen. Iba yun ang crucial kayo. Napapanis championship sa NBA, mga Every decision na ating gagawin,
sa mga planong pag-usbong, pag-unlad. Dahil lahat ng ano ba, kung sa Bisaya pa, way tinguha ang tao nga dautan. Tanan maayo. Even ang tulisan, ang tinguhaan na maayo. Kaya nanuli siya para mahimo makahatag siya kaayuhan sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya. Maganda yung tinguha. Pero yung pamaraan. Yung pamamaraan, kaya yung gusto at yung tinguha. Yung Tagalogin niya tinguha parang nais at gusto. Ang nais natin mabuti. Pero yung gusto nating pamamaraan para makarating sa mabuti, yon ang nagka-problema. Kaya sa Bisaya pa sa Philippines, evaluate yourself kung sino ang pinapakinggan mo. Kailangan mo makakilala ang voice of truth. Amen. Na nasa loob natin. Okay? Huwag yung parang truth. Before tayo magtatapos sa kapit, gusto ko lang ipalaala dahil baka sa mga ngayon pa lang nakapanood ba, nagtaka sila kung anong pinagsasabi natin sa mga Sir Vincent. So mayroon na kaming i-upload na mga pag-aaral about sa Sir Vincent, yung tusong pag-uugali. Para mas lalo nyo maintindihan, pwede nyo kalkalin doon sa aming YouTube channel. Para mas lalo ninyong maunawaan. Maunawaan niyo po. At Amen. kung ano rin po, gusto nyo diretso ba na makausap nyo yung nagtatanong kayo, nagkaroon kayo ng conversation, kapag ano lang po kayo, magpili po kayo sa sino mang elder na makita nyo ng member ng Tura Community at i-message nyo po, or ako, o sino sa amin, Brother Renson, o sa mga elders na nandito sa Tura Community, i-message nyo po kung saan kayo pupurme, kung saan kayo pupuntang, di ba, na kausapin. Even tayo po mga kasama dyan na nagkasubaybay na ating mga kasamahan na dyan sa ibang bansa, na mayroon kayong gusto maintindihan, gusto malinaw na maunawaan tungkol sa pinag-uusapan at ibinabahagi. Willing po kami na magkaroon ng pag-usap or through chatting or through tawag. Mag-message na po kayo or isipin na. Kahit sa kasinong elder sa akin bro. Kahit sino pong elder, wala pong problema. At magkaroon po ng kalinawan ng mga katanungan. Ingon si Juan, kanang Apostol Pablo, Timoteo, pagkaingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo. Yun po yung understanding. Yan po yung pinagkatiwala sa atin. Kasi kung ano po yung quality ng ating understanding, yun po yung quality ng ating desire. Dahil sa ating desire, nagkaroon tayo ng magandang quality ng pangunawa. So, gusto niyo po na magkaroon ng matalas na pangunawa? Amen. Purify your desire. Amen. Yan yung prayer ni King David, mga kapatid. So, dito po magtatapos ang ating pagbabahagi sa aklat ng Timoteo o sulat ng Apostol Pablo para sa kay Timoteo. Magandang hapon sa ating lahat. Happy Sabbath. Shalom. Shalom. Aliki.